Parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Mahihigang magkakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang guya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang maslin. Magkasamang kakain ang baka at ang puso. At ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas, o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mapipinsala o gigiba sa Zion, ang banal kong mundo, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon, katulad ng karagatan ng unang tubig. Darating ang araw at sisilang ang bagong hari mula sa dating David na magsisilbing hudyat sa mga bansa para magtipon sila. Magtitipon sila sa kanya at magiging maluwalhati ang lugar na tinitirhan niya. Sa araw na iyon, muling gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pauwiin ang mga natitira sa mga mamamayan niya na dinalakpihan sa Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, Elam, Babylonia, Hamat, at sa iba pang malalayong lugar. Itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitingnan niya ang mga mamamayan ng Israel at Juda mula sa iba't ibang dako ng mundo. Mawawala na ang higit ng Israel sa Juda at ang galit ng Juda sa Israel. Magkasama silang tutusok sa mga Pilisteo sa kanluran. Lulusubin din nila ang mga bansa sa silangan at sasapsabin ang mga ari-arian ng mundo. Sasapupin nila ang Edom at Moab, at ang mga Amonita ay magpapasakop din sa kanila. Patutuyuin ng Panginoon ang dagat ng Egipto at paiipin ang mainit na hangin sa ilog ng Euphrates para maging itong maliliit na tubig na matatawid ng taong naglalakad. Kung paano may malapad na daan na tinatagan ng mga mamamayan ng Israel noong umalis sila sa Egipto, mayroon din malapad na daan para sa mga natitira ang mamamayan sa Assyria. Awit ng pasasalamat. Ikalabindalawang kabanata. Sa araw na iyon, aawit kayo. Panginoon, pinupuri ko kayo. Nagalit kayo sa akin pero hindi na ngayon. At kayo'y hinahalipin na ako. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. At kayo ang aking hawak. Kayo nga ang nagligtas sa akin. Kung paano ang malamig na tubig ay nagbibigay kagalakan sa nakukuhaw, kayo naman ay mag-agalak kapag niligtas na kayo ng Panginoon. Pagsapit ng araw na iyon, aawit kayo. Purihin ninyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Sabihin niyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Sabihin niyo na karapat-dapat siyang purihin. Umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong mundo. Lumigaw kayo at umawit sa gala, kayong mga taga-Siyon, sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling. Ang mensahe tungkol sa Babylonia. Ikalabintatlong kabanata. Ito ang mensahe tungkol sa Babylonia na ipinahayag ng Panginoon kay Isaias na anak ni Amos. Magtaas kayo ng isang bandila roon sa tuktok ng bundok na walang puno. Pagkatapos tumigaw kayo ng malakas sa mga sundalo at senyasan nito sila para sa lakayin at pasukin ang lungsod ng mga kilala at mga pangyarihang tao. Inutusan ko na ang mga itinalaga kong sundalo na magpaparusa sa mga taong pinapupuntan ko. Ang mga sundalo na ito'y natutuwa at umaasang isasagawa ko ang parusa nito. Pakinggan niyo ang ingay ng napakaraming tao sa mga bundok. Pakinggan niyo
at mga bansang nagtitipon. Tinitipon ng Panginoong makapangyarihan ang mga sundalo niya para sa digmaan. Nanggaling sila sa malalayong lugar. Wawasakin ng Panginoon at ng mga sundalo niya ang buong lupain. Umiyak kayo dahil malapit na ang araw ng Panginoon, ang araw ng pagwawasak ng makapangyarihang Diyos. Sa araw na iyon, manlulupaypay ang lahat ng tao. Ang bawat isa'y masisiraan ng loob at magiginig sa takot. Madadama nila ang labis na paghihirap, katulad ng paghihirap ng isang babaeng nanganganak. Magtitinginan sila sa isa't isa at mamumula ang mga mukha nila sa hiya. Makinig kayo, darating na ang araw ng Panginoon, ang araw ng kalupitan at matinding galit. Wawasakin ang lupain hanggang sa hindi na matirhan, at ang mga makasalanang naroon ay lilipulin. Hindi na magniningning ang mga bituin. Sisikat ang araw pero madilim pa rin, at ang buwan ay hindi na rin magbibigay ng liwanag. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaunti lang ang matitirang tao, kaya mas mahirap silang hanapin kaysa sa dalisay na gintong galing sa Ophir. Yayanigin ko ang langit at ang lupa. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galing. Ang mga dayuhan sa Babylonia ay tatakas at babalik sa sarili nilang bayan na parang mga usang hinahabol. Uuwi sila na parang mga tupang walang nagbabantay. Ang bawat